Kabayan, ang isang lalawigan na maaaring makapagbigay ng magandang kontribusyon sa larangan ng pananakahan at pangisdaan ay ang lalawigan ng Tarlac. Ito ay may malawak na lupaing dapat at maaaring pakinabangan sa pagtatanim at pag-aalaga ng iba't ibang uri ng mga halaman, hayop at isda. Matagal ng panahong napabayaan ang lalawigan ng Tarlac dahilan sa lawak ng lupang iilan lamang na mga mayayamang pamilya ang nagmamay-ari. Kung tutusin, kabayan, hindi lamang tubo ang maaaring palawakin sa Tarlac, kung hindi iba pang mga halamang magbibigay ng hanap buhay sa maraming Pilipino. Gayon din sa paghahayupan at pag-aalaga ng iba't ibang uri ng isda. Kung kaya't, nang mapadalaw kami sa nasabing lalawigan, na ipaliwanag ng kanilang agriculturist na mayroon silang mga proyektong inaakala nilang makapagbibigay ng hanap buhay at kita sa kanilang nasasakupan. Kami po ay patuloy na sumusuporta at nangangako sa ating mga kabayan na lahat ng programa, paunlarin pa natin ang agrikultura dito sa buong lalawigan. Ramdam na po ang agrikultura, hindi lang sa mga kanayunan, kung hindi pati sa mga kabundukan. Dahil nakakarating po ang ating agriculture doon, andyan ang mga kapartner natin sa Atikha, sa ULAP, mga OFW group, na ang ating mga sinusubaybayan na mga magsasaka ay yung ating mga IPs, yung mga indigenous people, may mga project po tayo dyan. At lahat po ng mga programa ng agrikultura na ibababa ng national and local government ay makakaasa kayo na makakarating po sa ating mga magsasaka. Ito po ay yung aming, andyan din po ang ating municipal agriculturist ng San Jose, si Madam Paz Rivera, na talaga namang patuloy din na sumusuporta sa lahat ng mga programa. Rest assured po na itutuloy-tuloy natin. Pagkain muna, yung ating sulong Tarlac, pagkain muna, natural Tarlac, tuloy-tuloy po yan, go organic. Lahat ng programa ng agrikultura ay patuloy po nating isasagawa at dadalhin natin sa lahat ng mga, kahit sa kasulok-sulukang barangay ng ating probinsya, at lahat po ng ating mga programa sa FeedPro, sa ating pagpapatuloy na pagpapaunlad ng ating piggery project, ng ating mga livestock industry, patuloy po natin gagawin dyan. Kasama niyo po kami dyan, Ka Jerry, sa mga programang yan, at ganun din po ang lahat ng mga kasama kong municipal agriculturists, the 17 municipal agriculturists, province-wide, and 1 city agriculturist, including my 360 agricultural extension worker. Kasama po namin yan para magsilbi po sa inyo at itutuloy-tuloy po natin ang pagunlad ng agrikultura dito sa ating probinsya. Kabayan, tulad ng nabanggit kamakailan ng Pangulo ng Pilipinas, maraming lalawigan ang dapat na mapag-ukulan ng pansin at kakayahan ng pamahalaan upang mapabilis ang pag-unlad ng pananakahan sa Pilipinas. Nabanggit na muling bubuhayin ang ilang programang nalibing sa limot, kabayan, na may kakayahang magbigay ng pakinabang sa buong bansa. Sa produksyon ng bigas, mais, hayop at isda. Kabayan, ang lahat ng ito mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating
ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feedpro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feedpro. Sa Feedpro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feedpro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feedpro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feedpro na, kabayan! Antabay po kayo kabayan, karagdagang ulat at kaalaman sa pag-aalaga ng baboy sa ating dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang sandali. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Raising Seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, maraming nagpapayo na kung mag-aalaga ng baboy, kailangang magsimula muna sa mga palakihin. Totoo po kabayan, sapagkat sa paraang iyan, kayo po ay magkakaroon ng maayos na kaalaman sa pag-aalaga. At ang aalagaan ay yung mga uring madali po ninyong mapalalaki. Ang mga ito ay dapat na matataas na lahi o uri upang sa simula pa lamang ng inyong pag-aaral at pagsasanay ay maayos na kaagad ang kalalabasan ng inyong kawan. Marami ang nag-aakala na kahit na anong klasing lahi po ang inyong makuha ay okay na. Kung sa ganyang paraan kayo magsisimula, tiyak na kayo po ay magkakaroon ng problema sa pagpapalaki. Ang kailangan ay yung maayos na uri at lahi upang matiyak na kayo po ay makakakuha ng magandang resulta. Anong klaseng tulong ay binibigay nyo sa kanila? Yung mga secrets of the trade, ganyan. Yung mga, kunyari, ayaw maglande, anong pwedeng gawin? Ayaw sumampa yung borko, anong pwedeng gawin? Mga ganon. Yung ba mga common problem na nasusumpungan ng mga buyers? Oo, kasi may mga buyers talaga na very little lang knowledge. So, like sa housing, sa nutrition nila, we have to augment that para mag-perform din yung mga animals namin sa kanila. Okay, dun sa mga naipapayo natin, marami sa mga kababayan natin ang bumibili ng mga barako at saka ng mga inahin. Anong preference nila pagka kumukuha sila? Yung bang barako o inahin? Pareho lang sa amin. Malakas yung benta namin ng barako. Especially yung mga terminal lines namin, yung Petrain Duroc Petrain, tsaka yung meron kami bago ngayon, yung White Petrain naman. Ano naman yung White Petrain? Yung White Petrain, cross siya ng 4 white breeds, tapos terminal bore siya. Ano yun? Secret na yun. Secret, Okay. Ano naman siguro hindi secret, yung characteristic nito? Ganon din, parang terminal bore din. Very fast growing, maskulado, tapos maganda mag-perform reproductively.
Meron kaming mga tanong na tinatanggap. Unahin muna natin yung binanggit mo nga, ano? Ano yung tinatawag nating terminal breed? Terminal bore, kumbaga yun na yung, kasi since from the word terminal, yun na yung end niya. So yun yung kinocross mo sa inahin, tapos ang anak nun, yun na yung pang market hog. Ano ang ipaparis natin sa kanya? Usually yung F1 na inahin. Saan manggagaling yun? Sa John and John. At sa simula kabayan ng inyong pag-aalaga, huwag mo nang mag-aalaga ng mga inahin. Ulitin po natin kabayan, mga palakihin muna. At maipapayo namin sa inyo na mag-aral muna sa isang seminar tulad po ng naipapayo ng ating alamin sa GSK upang makatiyak kayo na tama ang inyong gagawin. Ang lahat ng payong ito, kabayan, mula sa ating mga dalubhasa at sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang mga tanong at kahilingan mula po sa mga nanonood ng ating palatuntunan sa YouTube. Sa ating Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Raising Seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, simulan po natin ang ating Q&A sa araw na ito sa pamamagitan ng kahilingan ni Ginoong Doming Villapando ng Rizal. Kailan daw tayo muling maglalagay ng portion ukol sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng mga pets, aso, pusa, isda, ibon at marami pang iba? Hayaan po ninyo kabayan, aayusin po natin ang lahat ng ito para mailagay po natin sa ating palatuntunan.
At ang isang tanong na may kaugnayan sa mga tropical fish ay mula naman kay Butch Galang ng Maynila. Kung may kita at hindi matrabaho ang pag-aalaga ng mga tropical fish. Ang una pong masasabi natin kabayan, ito po ay nakalilibang, lalong-lalo na kung kayo po ay nag-iisa sa inyong bahay. Hindi naman po mahirap alagaan ang tropical fish. Dapat, palagian lamang na malinis ang tubig kung sa aquarium man o sa fish pond. May handang pakain at kailangan po ang inyong atensyon. Makakakuha din po kayo ng kita kabayan sa maayos na pag-aalaga ng mga tropical fish. Ano-anong klaseng mga isda meron dito sa inyong alagaan? So dito po kasi sa atin sir, mayroon tayong tatlong klaseng species. Okay. Yun yung imiki. Ano yun? Imiki. Imiki? No, Imiki bihon ha? Imiki bihon. Escalare at saka yung altum. So ulitin natin. Imiki, escalare at saka altum. Escalare at saka? Altum. Altum. Oo. So species po yun ng angelfish eh. Kaya dito sa ating binibreed ngayon, karamihan yung mga escalare. Oo. So ito po yung mga maiiksi yung mga buntot. Iba-ibang klase pero iba-iba species. Tatlong species lang pero iba-ibang klase, iba-ibang kulay, iba-ibang adornong katawan. Yes sir. Oo, ganun yun sir. Pare, ang napansin ko rito sa tropical fish, parang hindi sila naggagalaw. Pakita natin dito, halika. Ayan. Yan, parang hindi sila naggagalaw, ano? Sir, yung mga breeder kasi usually, ganyan sila. Pero sa wild, galaw ng galaw. Galaw sila ng galaw kasi sanay sila sa community. School sila eh. So, pag gumalaw sila, maramihan. Okay. So, dito kasi parang controlled condition sila. Nasa breeding tank sila. Okay. So, kaya naka-steady lang po sila. Bakit dadalawa lamang sa isang aquarium? Yan po yung pairing natin ng angelfish Ka-Jerry. Kinakailangan dalawa lang kasi yung angel dapat hindi masyadong marami sila kasi nag-aaway-away sir. Ganoon? Oo, aaway-aaway sila. Pero pagka pinagbi-breed mo, dapat isang klase lang. Hindi pwedeng crossing, yung halo-halo. Pwede rin mag-crossing. Basta't angelfish. Oo. Sa mga tropical fish kabayan, ang koi ang kadalasang naitatanong sa ating palatuntunan. Hindi naman mahirap alagaan at magandang pampalamuti sa tahanan o kaya'y sa inyong garden. Nakalilibang pa. May market din po ang koi kabayan. Ang lahat ng ito mula sa ating Q&A ng palatuntunan ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka-Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan!
Ang isusunod po nating kabayan ay ang mga pagpapakitang gawa, demonstration ukol sa mga seminar na pinangangasiwaan po ng ating alamin. GSK, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa hog raising seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, ang mga seminar po ng ating alamin sa GSK ay nakapagbigay na ng mga hanap buhay sa maraming dumalo sa ating livelihood seminar dito po sa Parañaque. Naririyan ang sa hog raising, bread making, candle making, ice cream production, tilapia seminar, perfume making, soap production at marami pang iba. At sa araw na ito, tulad po halimbawa ng sample po sa mga seminar na ating naisasagawa. Panoorin po ninyo kabayan. Now we will start with this. Gross income of 52,500 pesos per sow per year. Kada isang inahin, you can generate an income of 52,000 pesos. Bawat isang inahin na inaalagaan. A net income of 23,000 per sow per year. Ang tinatarget talaga natin dyan is we will make money na hindi bababa sa 2,000 kada buwan kung tayo ay nag-aalaga ng inahin. That will be very ideal. 2,000 pesos from 1 sow per month. Pwede pa natin yung itaas hanggang 2,500 if we can make our production system very efficient. Babawasan natin yung tapon ng resources. And the resource na kadalasan nasasayang ay feeds. Yun din yung pinakamalaking cost doon sa swine production. We can achieve that income kung kaya nating mag-produce ng 25 piglets per sow per year. Kung makapagwalay tayo ng 25 biik mula sa isang inahin sa loob ng isang taon. Gusto kong magkaroon din ng at least small business kasi even backyard hog raising, so doon nag-uumpisa yung pagkakaroon ng oportunidad, lumaki yung business kung mayroon kang kaalaman tungkol dito. Ang masasabi ko sa seminar na ito napakalaking dagdag kaalaman para sa akin para ma-apply ko doon sa pinaplano kong munting babuyan or inahin man or kung ano man about hog raising. May-apply ko ang aking mga natutunan sa pamamagitan ng aking pag-start ng pagpuput up ng aking business. So kung makita ko na umuunlad yung babuyan na aking pinaplano, so it means
Yun ang maganda kong natutunan dito sa seminar na ito. Punta ako doon sa FB account ng ating alamin ni Mr. Jerry Geronimo. So nakita ko doon merong EcoPig Hog Racing Seminar. Nakita ko yung number, tumawag ka agad ako at nagpa-reserve ako ng slot. Para po sa mga nanonood, maganda po itong hog racing seminar dito sa Parañaque. So by Jerry Geronimo ng ating alamin. Ini-encourage ko po kayo na kung gusto yung madagdagan or mapalawak ang inyong business about hog racing, pwede po kayong tumawag, magpa-reserve at maka-attend ng seminar dito sa kanila. Kabayan, ang mga tanong ukol sa hog racing seminar ay naisasama po namin sa talakayan sa Livelihood Seminar dito po sa ating Livelihood Center. Naroroon ang mga dalubhasang sinasagot ang inyong mga tanong. Kaya attend na po kayo, kabayan. Makikinabang po kayo sa mga seminar na aming naisasagawa. Gabayan sa kabuhayan ng ating palatuntunan. Ang kasunod po, kabayan, ay isang parte po ng pulong-pulong na naidaos ng ating alamin at FeedPro sa bayan ng Labo sa Camarines Norte, kamakailan. Mamaya sa ating extension service, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan!
At tulad ng ating nabanggit kabayan, napadalaw ang ating Alamin at Feed Pro sa Camarines Norte kamakailan, na kung saan ay naisagawa ang magkasunod na pulong-pulong pangkabuhayan na ang sentro punto ng usapan ay ang maayos na pag-aalaga ng baboy. Ito ay sa pamamagitan ng pakaing Feed Pro na walang halong anumang kemikal na makasasama sa kalusugan ng inyong mga alaga. At siyempre ang paraang PIGS na ginagaya na ng maraming gumagawa ng pakain sa hayop. Ang dahilan, ang PIGS ay nag-alis ng problema sa alagaan ng baboy, nababawasan ng masamang amoy, na pinagsisimulan po ng hindi pagkakaintindihan ng mga magkakalapit bahay. Ang mga paksang ito ay napag-usapan sa DAET at sa bayan ng Labo sa Camarines Norte. Sa Labo, kabayan, nangako pa ang pinunong kumatawan sa LGU na sila ay tutulong sa nasabing kampanya at nagbigay pa ng ilang ulo ng baboy na aalagaan ng mga dumalo, bahagi ng kanilang Animal Dispersal Program. Okay po, palakpakan muna po natin si Ka Jerry. At karangalan po nating nakaharap siya. Sa radyo po, nakikinig kayo ng programa niya. Bira siguro kayo makarinig ng programa ni Ka Jerry. Mayroon siya mga YouTube, mayroon siya mga babasahin na yung mga magazine na agriculture. So sa mga pagbababuyan, mga kahayupan, kababuyan. So yan ang kanyang mga ginagawang sulat. At bago po natin ang ating municipal agriculturist po, si Engineer Felix Tenorio, na andito kanina, babatiin din po natin. Lumabas muna po at maraming kasabay ngayon ng meeting, mga seminar ang ating. At kasama po natin si Gilbert Criby, ang livestock technician, livestock farm supervisor ng Labo. Andito po siya. Ang municipal agriculturist po natin, si Engineer Felix, lumabas muna. At ang ating mga kasama natin dito sa Labo na gumagabay sa ating mga paghahayupan na andito rin po at sumusuporta sa atin. Ang Feed Pro ay matagal ko na itong kilala. Matagal na nating nakikita sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan. Isa na po dito sa Moreno kay Director Arwin. May babuyan siya diyang walang amoy. Nasa paligid siya ng kabahayan pero hindi napapansin ang kanyang mga alaga dahil sa mga teknik at mga gamot nga pinaliwanag na kanina. At alamin natin kung ano talaga itong bintahe ng Feed Pro. At ang pag-aalaga po ng baboy ay hindi talaga gawang biro. Isa po itong parang tungko na sama-sama yung MAN, yung management, kasama dyan yung housing, yung pag-aalaga, sanitation ng tubig, pagpapaligo. Yun po ang sa management. Dapat makakasama yan yung animal. So yun po, yung lahi, ano bang magagandang lumaki. Meron tayong Petrain, meron tayong Durok, large white. No? So iba't ibang lahi po, makakasama yan. Itong nutrition, yung feeds and feeding. Ano bang dapat nating ibigay na bahog? Yung walang amoy, walang organic, walang ibang halong masamang epekto sa katawan, yung mabilis magpalaki. So yung tatlong yan ang parang tungkol na dapat nating isaalang-alang pag nag-aalaga ng hayop. Pag nawala ang isa dyan, halimbawa puro sagmaw naman, ay medyo mabagal ang paglaki. Kung puro fish nga at hindi maganda ang pagkain, hindi rin tugma. So yan po ang malalaman natin ngayon sa grupo ni Ka Jerry Geronimo. Ako daw ang Indian. Medyo mang-Indian ako. Ang dami kong kadate sana ay in-Indian ko na muna. So mas mahalaga kayo na makaharap ko ngayon. So nandito po tayo at pinaabot ng ating provincial veterinarian si Dr. Ronaldo Jesmo ang kanyang makulimlim ngunit produktibong pagbati sa inyong lahat. At nakita-kita naman tayo minsan, nakikita-kita tayo sa mga karaban, pagdadalaw namin. At talaga namang supportive at 100% ang suporta ng probinsya sa ating munisipyo, kay Mayor Ascotia at sa kanyang mga kasama dito.
Si Mayor Joseph Ascocha po, engineer din po siya na siyang mayor natin dito at sumusuporta siya sa ating mga pangangailangan sa paghahayupan. Alam po ninyo kabayan, bagamat may kalayuan ang bayan ng Daet at Labo sa Camarines Norte, pinagdayo pa rin ang ating alamin at FeedPro upang maipahatid doon ang layunin na magbigay ng pagkakataong makapag-alaga ang mga taga-roon ng baboy na hindi magbibigay naman ng problema sa kalusugan at kapaligiran. At ito rin ang aming isinasagawa at isasagawa po kabayan sa susunod na pulong-pulong ng ating alamin at FeedPro sa ibang bayan. Sa mga darating na araw kabayan, extension service ng palatuntunang ating alamin at pakaing FeedPro. Sa FeedPro, lamang kayo sapagkat ito ay natural. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating alamin, muli po nating ibabalik ang paksa ukol sa pagtatanim ng kawayan upang mabuksan ang isipan ng ating mga kababayan at mga nangangasiwa sa ating pamahalaan ang buting bigay po ng kawayan sa ating kabuhayan at sa ating kapaligiran. Bamboo Production, punong kawayan kabayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Raising Seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657.
Bale, kami po, nakipag-coordinate kami sa iba't ibang munisipyo ng Ilocos Norte at dito sa LGU Solsona through Municipal Agriculture Office, sila yung nagbigay ng mga potentials na bamboo growers natin. So sila nagbigay ng bamboo database. So nung binigay nila yung data, pumunta kami dito para tinignan kung totoong meron silang mga existing bamboo stands or bamboo clamps. So, nung nakita namin na grupo sila, tapos willing sila na makipag-participate dito sa project, the same time, meron din silang enough bamboo stands or bamboo clamps. So, ayun po, doon po nagsimula na talaga namin gusto naming kunin sila kasi nga doon sa willingness at the same time, doon sa qualification nila na meron silang more than 10 bamboo clamps. Sino nag-initiate, Rani, ng pagpasok ng Picard sa proyekto ng Ikawayan dito sa Bagbag? Bale, yun pong una, sir, nakikoordinate yung si Sir Charlie sa akin. Then, sabi niya noon, kung pwede, mag-locate tayo ng mga cooperator. Sabi niya, individual lang, pero gusto ko, grupo. Kung pwede yung grupo, ipasok natin yung Bagbag Irrigators. So nagsulat ako sa kanya, sa Picard, na interesado yung Bagbag Irrigators na mag-venture doon sa bamboo production. So nag-arrange kami ng training, saka meeting doon sa MMSU Batak. Kaya yun ang una, nag-start. Mayroon na yung mga planning, targeting, saka kung ano na yung mga susunod na gagawin. Pero meron na silang mga standing bamboo plantations dito? Mayroon na, sir, mayroon na silang existing. Kaya yun ang basis namin kung bakit namin in-recommend yung Bagbag Irrigators. At the same time, kilala rin namin yung Bagbag Irrigators na talagang sa support talagang okay sila. Okay, tatanong natin si Mr. Reyes. Ita-translate mo tsaka ni Richard, Ay, ni Charlie pala. Okay, Mr. Reyes, ano po ang naging reaction po ninyo sa ganitong proyekto na magtatanim kayo, pagkatapos tutulungan kayo, pati marketing, Opo. Pati marketing at saka yung transfer of technology sa pagtatanim ng kawayan. Min nga nakita mi nga kakadwa iti Bagbag Irrigators nga pagsayatan iti gobyerno nga may offer kada kami. Tanggapin mi iso ti mangi parkita ken mangi lawlawag nga kapnekan nga da kami ag suporta kami iti programa ti gobyerno. Translation. Yung sir, yung gusto nila, lahat ng mga proyekto na masabi sa kanila na lahat ng mga proyekto na galing sa gobyerno, susuportahan nila kasi alam nila na benefits nila yon. Meron ba kayong yung mapagdadala ng mga kawayan po ninyo na maramihan po ninyong ipoproduce dito sa Bagbag? Huwag kan mabaling ko apo. No ada ko madayjay ko mapay makinarya nga kaslang may nayon nga suporta. Padasim mi nga ikarigatan da iti project nga kaya mi nga maisaknap ko iti pagilyan. Yung lang sa pagbenta ng kawayan, para mas lalong mapadami, kailangan din nila yung mga makinarya para makapag-produce din sila ng mas marami. Mayroon bang makinaryang makukuha sila, Charlie? Ang Picard, more on technology promotion lang. So, pero meron tayong iba't ibang ahensya na pwede silang mag-request tulad ng DOST setup na pwede namin silang tulungan through sa formulation ng proposal or sa pagkuha or pagtulong sa kanila para i-link doon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na makakatulong sila para makapag-acquire ng ikawayan machineries and equipment. Kawayan Kabayan.
Kahit na punuin po natin ng maraming kabundukan sa Pilipinas ng nasabing puno, ay hindi po magbibigay ng problema, bagkos makatutulong pa sa ating kabuhayan at kapaligiran. Sana magising ang mga namumuno sa ating pamahalaan na ang kawayan ay makatutulong ng malaki sa ating kaunlaran. Hindi pa mahirap alagaan, kabayan, at mailalagay pa sa ayos ang ating kapaligiran. Kawayan Kabayan, mula sa inyong lingkod ka Jerry Geronimo ng Palatuntunan, ating alamin. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Ang mga paanunsyo po natin ay nailalagay po natin sa ating palatuntunang ating alamin sa Facebook, Kabayan. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.